Isa ka rin ba sa mga taong nagtatanong kung bakit ang mga mahihirap ay lalong naghihirap habang ang mga mayayaman ay lalong yumayaman? Ako rin, nagtatanong din ako. Pero tignan natin kung ano. Isang bagay lang ang dapat mong tandaan kung goal mo na magtagumpay. At ito yon, ang pagiging mayaman, pagkakaroon ng malaking bahay, magandang sasakyan at maginhawang lifestyle ay mga resulta lamang o refleksyon sa ugali ng isang tao. Number 1. Oo nga, tama. Kung gusto mo talagang mabago yung buhay mo, ay kailangan mong baguhin yung sarili mo. So, ito daw yung mga 5 bagay na dapat iwasan para umasenso sa buhay. Number 1. Procrastination. So, yung kumbaga sa Tagalog is pagpapabukas, yun na. Tama ba ako? Pagpapabukas ng mga gawain. So, karamihan ako rin, ganyan talaga ako. Number 2. Hindi ka grateful sa kung ano ang meron sa'yo. Yan, dapat iwasan daw yan. Dapat grateful tayo kung ano ang mayroon sa atin. Pangalawang ugali na magdadala sa'yo sa kahirapan ay ang pagiging ungrateful. Hindi ka nagpapasalamat sa kung ano ang meron ka sa ngayon dahil palagi kang nakafocus sa mas maganda, mas malakas, mas updated at iba pang bagay na wala sa'yo. So aminin man natin o hindi, karamihan talaga sa atin. Maski ako, ganyan din ako paminsan-minsan. Ika nga ng sinabi ni Jim Rohn, learn to be thankful for what you already have while you pursue all what you want. Ayan, ano yun? Ang ganda yung sinabi. Ika nga ng sinabi ni Jim Rohn, learn to be thankful for what you already have. Learn to be thankful for what you already have. While you pursue all what you want. Number 3. Wala kang plano sa iyong pera. Oo nga tayo. Pagka nagkapera, halimbawa may nakita kang maganda, scroll ka sa social media tapos order ka agad. Hindi tinitignan yung budget. Isang hindi magandang ugali pagdating sa pera ay ang hindi pagkakaroon ng plano para dito. At ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit karamihan sa mga tao ay patuloy na naghihirap. Tama. Karamihan sa atin, maski ako, minsan hirap akong mag-budget 4. Nag-i-invest ka sa mga maling bagay. Majority sa ating mga Filipino ay maagang na kondisyon sa ideya na ang pagtatrabaho ay ang nag-iisang paraan kung paano kumita ng pera. Kaya naman karamihan din sa atin ay gustong makapagtapos ng pag-aaral para magkaroon ng magandang trabaho at kumita ng malaking halaga. So yun nga, tama naman. Pero yung pag-aaral kasi, mas advantage siya pagka nakatapos ka kaysa sa, yun nga, hindi nakatapos. May advantage siya pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Pero paglipas ng ilang taon ng pagtatrabaho, after 5 years or 10 years, ay naging aware na tayo na parang meron ng mali. Yung namamalayan mo na parang nagtatrabaho ka lang pero hindi mo alam kung ano ang iyong purpose. Kumikita ka nga ng malaki kumpara sa iba pero parang kulang pa rin. At higit sa lahat, yung pakiramdam mo na wala kang freedom. Yun, yung freedom talaga yung dati nung nagtatrabaho pa ako. Yun nga, feeling mo palaging may nakahawak sa oras mo. Diba? Marami sa atin ay late na na-realize ang ganitong bagay. Akala natin na ang pagsunod sa mga lumang ideya, pagkakaroon ng malaking bahay at mga sasakyan ay ang magpapasaya sa atin. Pero ang buong katotohanan pala nito, ito pala ay ang mga dahilan kung bakit majority rin sa atin ay stuck sa buhay at hindi makagawa ng pagbabago. Mas maganda kung may sasakyan ka tapos malayo yung work mo, dapat kumuha ka ng sasakyan. Pero kung yung sasakyan pang ano mo lang, papakita lang na may kaya ka, yan tayo nagkakatalo dyan. Marami rin sa atin ay merong misunderstanding sa pag-i-invest. Akala ng iba na dahil meron kang magandang bahay ay meron ka na ring investments. Ang kahulugan ng salitang investment ay ang mga asset o bagay na iyong pagmamay-ari na posibleng magbibigay sa iyo ng income o interest sa hinaharap. Number 5. Mahilig kang manisi ng ibang tao. Kapag palagi kang naninisi Sino ba dyan ang palaging nanginisi na ibang tao? ng ibang tao sa lahat ng masamang nangyayari sa iyong buhay, isang bagay lang ang mangyayari. Wala kang matututunan. Aray, sakit. Wala kang matututunan. Alam mo ba na lahat ng mga successful na tao ay nag-fail muna ng maraming beses bago sila nagtagumpay? Alam kasi nila na ang tagumpay ay hindi mo makukuha sa madaling paraan. Kaya naman,
Willing sila na mag-take ng risk at umako ng responsibilidad. Yun naman talaga yung tama. Yung kahit sa anong situation, dapat puhin mo yung responsibilidad mo. Hindi mo iaasa sa ibang tao. Yung ikaw mismo ang magbe-build sa sarili mo. Ikaw mismo ang mag-aahon sa sarili mo. Ikaw mismo ang makapag-improve sa sarili mo.